morning everyone. Good morning New Creation in Christ Church. Tayo po muna tayong lahat. Batiin po natin ang good morning yung mga kapatid po natin. And good morning din po sa lahat ng mga nasa bahay po nila ngayon na kasama natin nagpupuri sa Panginoon. Sabayan niyo po kami umawit ngayong umaga. You
He's done to our lives for saving us. Let's sing Hosanna for everything that He has done to us. Shakes, the world shakes.
bowing down our hearts to worship you. The King of Fullness.
every single step. You are with us, Lord, yan. Hindi niyo po kami iniwan sa kahit anong pagsubok, sa kahit anong pagdaanan namin, Panginoon, Lord. But you are here with us, Lord. We want to worship you. We want to bow down to you, Lord. We want to give you our all. We want to give you everything we have, Panginoon, because that's what you have done for us, Panginoon. Maraming salamat po. We lift you up. We lift your name on high. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning. Morning. I'd like to open by a question. Siguro konting muna tayo, icebreaker. No? Kasi parang ako yung nangangailangan ng icebreaker ngayon. Okay. So, naalala niyo pa ba yung pinaka-dumbest thing you've ever done? Hindi ko matagalan kasi parang bakit pakinggan dumbest yung okay, diretsuhin ko na. Ano yung pinaka-hangal na nagawa rin sa buhay niyo? Sabihin yung parang nakakapagsisi ba't hindi pa nagawa. Pero nangyari na yun. Okay, bigyan ko kayo ng selected lang, selection lang ito. Yung, alam niyo yung hagdanan, tapos nag-slide ka, ginagaya mo si Jess Lapid. So, alam mo na yung bagsak na, no? Okay, another is nilunod mo yung buto ng santol, tapos hindi mo malaman kung paano lalabas. Okay, pangatlo, sa sarap ng kinakain mo, dinig ba ako sa likod? Okay. Sa sarap ng kinakain mo, dinilaan mo yung mainit na kawali. Hinihigod mo. Then, isa pa, alam niyo yung pressure cooker? Binuksan mo, ano nangyari? Butas yung kisame. Okay. Ito isang very personal experience. Dahil siguro elementary o high school, gusto niyo makipaghabunan sa pulis. So sinigawan niya yung patrol, tapos nagpahabol siya. Of course, huli. Okay, something serious. Hindi ka nagtapos ng high school, hindi na ba nag-asawa? Okay. Isa pa, unequally yoked with unbeliever. Ano ba sa Tagalog doon? Nakipamatok. So, hindi Christian ka, alam mo hindi okay yung mag-asawa ng hindi Christian, tinuloy mo pa rin. Ito simple, kasi puro survey itong kinukuha ko. Dumbest thing, nag-asawa. Ano na pala yun? Kahangalan mo maging nag-asawa. Yung isa naman, hindi nag-asawa. So may walang papalingan eh. Puro may problema eh, no? Pero let's ask Jonah. Ano yung pinakahangal na ginawa ni Jonah? Unang-una, sabi niya kay God, no. Hindi ka, no? Pangalawa, hindi pa sinasyahan doon, tumalikod, tumakas pa sa Diyos. At ito ang matindi. Sa palagay niya, mas matalino pa sa Diyos. Palagay niyo may mas dumbest pa doon sa ginawa niya. Okay. So, marami tayong pag-usapan tungkol kay Jonah, kaya manalangin po muna tayo. Aming Diyos, marami pong salamat sa aklat ni Jonah, sapagkat makikita namin ang puso ni Jonah na katulad na rin ng puso namin, Panginoon. Madalas kami tumatakas kahit alam namin na wala din ang makahantungan. Salamat na lamang, Panginoon, at kayo ay magpagpasensya at Diyos ng pangalawang pagkakataon. Pinusuko pa namin ang oras na ito. Itago niyo po ako sa inyong aninong Panginoon. Kayo po ang magsalita sa akin.
sa amin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ang aklat ng Jonah, alam ko paborito niyo to nung Sunday school, right? Okay. Ano yung katumbas ni Jonah? Palagi may kasama siya eh. Yung favorite natin, fish, right? Okay. Pero this time, we will elevate. Hindi tayo kindergarten at hindi rin tayo elementary. As matured adults, pag-uusapan natin si Jonah. Okay, ang aklat ng Jonah ay isang kasaysayan. Hindi ito myth. Okay. Sapagkat ito ay kasaysayan kung paano ang isang propeta ay sumuway sa Diyos. At kung paano ang Diyos ay nagmahal at hindi niya pinayagan na malugmok ang isang propeta. Nirinig niya, binawi niya. Ang aklat ng Jonah ay nagpapahiwatig ng hindi malirip na pamamahala ng Diyos sa sanglibutan, sa bawat bansa, bawat bayan, at bawat individual. Okay, isummarize ko yung Jonah kasi I don't believe makatatapos natin yung hanggang chapter 4. Baka hanggang verse 16 lang tayo ng chapter 1. Okay, kasi parang hanggang 11 lang ata ako allowed, no? Mr. Freddy? 11? Okay. Fast forward. Okay, summary na lang. Chapter 1 talks about paano binigyan ng utos si Jonah at ganun din yung ginawa niyang pagtalikod. Okay. Chapter 2 ay paano namatay at nabuhay at binigyan ng malaking isda at dinala siya pabalik doon sa pinagmulan niya. Pangatlo, chapter 3 ay finally sumunod na rin si Jonah. No choice. At dahil doon, naligtas ang pinakamasasamang tao sa mundo. At chapter 4, tinuturuan tayo ng Diyos paano mag-sync yung puso natin sa puso niya. Break my heart. Ang ganda na siya, pinakanta kanina. What breaks yours? Okay. So, that's Jonah. Ang sasagutin nating katanungan, kaya bang pigilan ng isang tao ang plano ng Diyos? Kaya? Yun ang sinisikap ni Jonah gawin. He wants to break the plan of God. Okay. Verse 1, chapter 1. Okay. Basahin natin yung verse 1, chapter 1. Kasi baka ipaliwanag ko muna konting backgrounder kasi nauna yung mapabago doon sa verse 1. No? Anyway, nandyan na yan. So yung kulay pula, kita naman natin doon sa dulo. No? Kita po dyan yung, okay kita, Nineveh. Yung Nineveh. Yung Nineveh ay sakop siya ng bansang, ano yung bansa yun? Mesopotamia. Sa modern day ay Iraq. Okay. Doon po sa square, rectangle, nandun yung, mabuti na lang natapatan yung Israel. Doon yung starting point. Okay. Tapos next slide please. Ito po yung Nineveh na tinatawag. Parang SM Mega Mall. Pero ang totoo, napakalaki niyan. Siguro mga 50 hectares property. Tapos, mga 800 BC. 800 before 800 mahirap imagine, pabalik kasi BC before Christ. Okay. At makikita nyo yung isa nilang reception room, parang hindi kayang tularan ng mga ano natin, malalaking palasyo. Okay. Backgrounder, verse 1. Ay, okay, balik pa tayo doon sa... I-explain ko lang sa inyo, anong uri ng pamamahala nagkaroon ang Nineveh. Okay. Ang Nineveh, number 1 ay idolatrous nation. Meron silang goddess Ishtar. Okay. Tapos, yung sa bandang baba, ito yung mga sports ng mga hari. They're really tough hunters. Okay?
yung nakasakay sa kabayo tapos nakikipaglaro sa leon. Pero mo leon At kasi nanggaling sila sa lahi ni Nimrod, the great hunter Nimrod. Actually, yung Nineveh ay tinayo ni Nimrod. Of course, yung last few years ni Nimrod. At makikita mo yung sa extreme left, yan yung lifestyle ng Assyrian. Kaya sila naging pinakamakapangyarihang bansa sa panahon na yun, sapagkat pag sila ay lumusog sa isang bansa, walang natitira. Kahit ayaw, ubos. At pag natira man, tatalupan nila, pupugutin yung ulo, gagawa sila parang barbecue, at gagawin nilang display para matakot ang mga kalaban. Doon ang galing yung crucifixion ng Romano, ginaya nila yun. Okay, pero yung sa baba, ito yung panahon na sila ay kinukupkob ng Babylonia. Hinula ni Nahum at natupad yon noong 612 BC. Kung gaano sila kalaki, ay naglaho sila na parang bula. Sapagkat yun ang hula ng prophecy ng Lord sa kanila. Okay, verse 1. Now the word of Yahweh came to Jonah, the son of Amittai. So, yan po si Jonah. Okay, so let's proceed. Who is Jonah? Si Jonah, pababasa natin yung sa 2 Kings chapter 14, 23 to 25. Medyo mahaba yung babasahin. Siya ay isang established na prophet. Pag meron siyang prophecy, nangyayari. Sabi niya kasi, panahon ni Jeroboam II, ay lalaki yung kanyang kaharian. Kahit na si Jeroboam II ay wicked. Pero yun yung sinabi ng God, ang laki niyang nakuha ng teritoryo galing sa Syria. Kaya si Jonah ay may record, maganda siyang manghula. Okay. Pero mga twice o thrice lang siya nabanggit sa Bible. Pangalawang beses siyang binanggit ng Panginoong Jesus. Matthew 12:39, sabi niya, nanghihingi kayo ng himala, hindi ko kayo bibigyan. Kasi ang sama ng puso niyo eh. Pero ito lang ibibigay kong himala, si Jonah. Kung paano siya nasa loob ng isda, sa loob ng 3 araw o 3 gabi, ganun din ang anak ng tao sa ilalim ng lupa. Kaya maliwanag na si Jonah ay totoong kasaysayan. Hindi siya katangisip sapagkat ang Diyos mismo ang nagsabi, at ako ay kamukha, ako ay hinambing kay Jonah. Okay, so that's Jonah. So ngayon, ano yung issue tungkol kay Jonah? Verse 2, arise, go to Nineveh, the great city, and call out against her. Against it, for their evil has come up before me. So, yung Nineveh na describe na natin earlier, no? Although marami pa, pero hindi ko na kaya describe kasi limited yung time natin. At ano yung inuutos kay Jonah? Bigyan mo ng warning. Pumunta ka doon, unang mo yung salitang arise. Sa ibang version, ano yung nakalagay sa inyo? Iba-ibang version yan eh, no? Get up. O sa Tagalog, bangon. So, sinabi ba ng Diyos na, Jonah, in case mapadaan ka sa Nineveh, baka pwedeng mag-preach ka naman. Sabihin mo, ganito, hindi. Kundi, sa kalagitnaan ng gawain ni Jonah, siya ay inaresto. He was summoned. Dinakip siya ng Diyos. Ngayon din, Jonah, ngayon din, walang papalampasing oras. Pumunta ka sa very specific sa Nineveh. Anong gagawin mo? You warn them. Ano yung mensahe mo? Mababasa natin yun sa chapter 3, sabi ko, o chapter 4. 40 days, in 40 days, you will be destroyed.
Ganun na kasimple. 5 words lang actually sa Hebrew eh. Pero anong ginawa ni Anong ginawa ni Jonah? Verse 3. Okay, yet Jonah arose to flee to Nineveh, to Tarshish. So, makikita niyo yung mapa. Pag dapat papuntang east, Nineveh, napunta ng west. Hindi naman eksakto 180, pero symbolically, that's 180 degrees. Okay. May ganyan na ba ka-experience? Kasi ako madalas ko na-experience eh. Pag tinatawag ko si Jessa, lumalayo. O yung Jessa, aso yun. Pinapakain ko naman ng ayos. Close naman kami. Kaya lang, pag tinatawag ko, palayo pa eh. Naalala ko doon si Jonah. Ganito pala si Jonah. Pero natatawa ko din sa aso kasi, of course, aso yun eh. No? At nakita mo, tuwan-tuwa siya, sumasakay pa siya doon sa, sabi rito, basahin natin yung kasunod. So he went down to Joppa. Joppa is a port. Pierre found a ship which was going to Tarshish. Okay, isa-isahin natin, mahaba kasi ano. Okay, number 1, pansinin natin, siya ay sumakay, ay pumunta muna sa Joppa. Okay, bakit ba? Yung Nineveh ba may dagat? Siguro kailangan pumunta ng kaunti doon. Siguro kailangan din ng dagat. Hindi kasi direkto siguro. Kaya lang sabi niya, teka, mayroong barko papuntang Tarshish. Sabihin, ano ba ito? Hindi ako meant pumunta ng Nineveh kasi may barko papuntang Tarshish eh. Sounds familiar? Di ba kung minsan, pag nagkita kayo nito at tumingin sa akin, siya na. Pero, di ba? Ang tanong, bakit nangyayari yung ganung bagay? Well, do you know the word algorithm? Anong ibig sabihin ng algorithm? Okay, medyo pakikialaman ko yung word din. Yung algorithm ay na-invento yan ng mga yun sa IT. Pag palagi mong kine-check yung Lazada, unang bukas mo pa lang, Lazada na. O kaya, kung mahilig ka pumunta ng YouTube, unang bukas mo pa lang, nagpupunta ng YouTube nung isa yung computer mo. Pag tingin ka ng tingin ng mga helmet or kotse, pag check mo sa internet, pumupunta po sa kotse. Kasi, nakakabisado ng computer yung click mo. Ganon din sa Satan. Naapuna pa siya sa algorithm. Kasi, kung ano yung ginagawa mong madalas, ito pupunta ng pier, okay, nakapunta ng barko, sabi ni Satan. Nakita niya yung barko. At ang interpretation, just to justify the guilt feeling of Jonah, wow, eksakto. Pupuntang Tarshish. Tarshish is the farthest place in that time na kayang marating ng barko. Tarshish could be United Kingdom. Of course, United Kingdom from Israel. Ngayon, ang mura lang pamasahe, pero by that time, maybe it's a 1-year salary or 2 years salary. While going to Nineveh will take you 800 kilometers. While going to Tarshish could be 8,000 kilometers. Not far. Okay. Anong naglalaro sa isip niya? Bakit niya naisip niyang papuntang Nineveh? Ang daming possibility. Pero ang nakikita ko, dun sa chapter 4, verse 1, nung Jonah, nandun yung sagot eh. Ayaw niya talagang ihatid yung message sa taga-Nineveh. You know why? Di ba nakita niyo naman yung sports ng mga taga-Ninevites? Di ba? Hugot ulo, babalatan ka, natanggalin yung kuko mo, isasabit ka. Gusto mo ba pumunta sa ganung bansa? Plus, mayroong prophecy si Habakkuk ng Israel dahil sa masama sa kapanahon ni Jeroboam II. Sila ay hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ng Ninevites, ng Assyria. Imagine mo,
pinapupunta ka ng Diyos para maghatid ng warning sa bansa na siyang kukupkop sa bansa mo. Anong tawag doon sa umiiral sa'yo? Nationalism, right? Pagka makababayan. Pupunta ka sa China para evangelize sila, samantalang ginigera nila yung... just for the sake of illustration. Kasi ang hirap i-imagine ng Ninevites sa panahon natin. Pero ganun na itsura. Pero yun ang utos ng Panginoon. Do you know you are better, you are wiser than God? That's the issue of Jonah. He thinks the Lord is getting or is taking mistake right now. Nagkakamali ng Diyos dahil yung lahi ng Israel ay mauubos sa mga Assyria. When I say Assyria, Ninevites, isa lang yun. Okay, yung Ninevites is pertaining to the nation. Okay, ano pa yung mababasa natin dyan? So he went down to Joppa and found a ship, was going to Tarshish, and paid its fare. Nagbayad, libre ba yung ano niya, yung biyahe? Okay, nandiyan yung barko, pero you have to pay. Right? Yung walang free ride. Kasi ang mahal ng pamasahe dyan. At alam mo yung sinakayan niyang barko, hindi nagsasakay ng tao yun. Ang sinasakay nun, mga kargamento. Alam mo yan, yung hindi pang pasahero yun eh. Oo, iba ng klase yan, no? Pero siguro, sa laki nung in-offer niya, sige, doblehin mo na yun. Ito na, sa ilalim. Okay, pasok ka. Okay, so in short, nakasakay siya. So how much, the question is, how much is the fare going to Tarshish? You know how much was that? It's a big amount of money. Hindi ko yan alam. Pero definitely, siguro yung savings ni Propeta Jonah, kung meron man, ay binigay niya ng lahat. Siguro sabi niya, no, pang retirement ko na to, doon na ako titira sa Tarsis. Hindi na ako magpapakita si Lord. Kasi ayaw ko talaga eh. How much was that? Okay, pangalawa, ay yung pamasahe niya papuntang Tarsis, wala yung kode ko. Ayun. Alam niyo ba later on, yung barko na sinasakyan niya ay muntik na shipwreck. Later on, mababasa natin. So, that's the price of the fare. Pangatlo, at pati buhay niya, nakataya doon. At sa chapter 2, mababasa natin kung ano nangyari sa kanya. Sumadsad siya sa ilalim ng dagat. So, yung mga tripulante o mandarkat, muntik nang nadamay. Lahat walang matitira. Siyempre, pag nag-shipwreck, wala accepted, di ba? At of course, nawalan siya ng kagalakan. How much is the fare to Tarshish? Yun din ang sinasagot natin, di ba? Magkano yung pamasahe? At ang kanyang eternal rewards ay at stake. Pwede rin mawala yun. Okay? Broken relationship with God. Yung blessing, you go outside the blessings of God. And finally, broken relationship with the loved ones. Iniwanan mo yung pamilya mo. Iniwanan mo yung mga co-prophets niya. May mga lalo si Nahum, Habakkuk. May kakasama sila, iniwanan niya eh. Siya lang yung bumaliktad eh. Lahat sumusunod eh. So, mura ba yung... Pupunta ka nga sa Tarsis, pero magkano yung ticket na katumbas mo? That's life, di ba? Pag sinabi ng Lord sa kanan, pumunta ka ng kaliwa, makakasakay ka naman ng bus, makakasakay ka ng bike, pwede ka nga gumapa. Lahat ng paraan gagawin natin. Pero, babayaran mo yung pamasahe. That's a very deep symbolism, right? Bibigyan ka ni Satan ng sakyan, pero you have to pay the price. Walang libre.
Pero sabi niya, Kuya, marami naman ngayong Cebu Pacific, di ba? May, ano pa ba yung Agoda. Pero alam niyo naman, no? 50% discount. Ngayon, anong ibig sabihin ng cheap fare? Mura pamasahe. Unang-una, hindi ka matutulog, nag-aabang ka ng ticket. Alauna, alas 2, alas 3, o alas 4, pindot. Siguro naranasan niya, no? Kasi lumalampas yung piso fare. Okay. Makakuha ka man, ang problema, anong oras yung flight? Alas 3 ng madaling araw, alas 12. Eh, imposible naman yung flight eh. Ang mura nga ng ticket. Tapos, kasama ko, minsan, naalala ko yung, ano ba yung, nawala na ngayon eh, yung Tiger ba? Tiger. Akala ko talaga may Tiger kang kasama eh. Ay, kaya palang mura may Tiger. Hindi pala, mga ano pala yun, cargamento. Okay. Then, ano pa? Can you imagine, sasakay ka ng murang flight, walang insurance, hindi mo malaman kung maandar yung isang makina, but nakakompromise yung safety at security mo, right? Ano pa? Comfortable ba? Hindi na magkasya yung tuhod mo, sikip, ano? Okay, tapos, gutom na gutom ka pa. Tapos kung bibili ka, noodles lang, yung Lucky Bee pa. Amoy na amoy yun sa buong airplane, gutom na gutom ka. Tapos, expect na unexpected. Siguro may dala pa dyan na time bomb kasi hindi mahigpit ang security. May dala ng deadly weapon. Tapos bigla na lang mag-declare. Anong tawag doon? Hijack ito. Okay. Tapos yung schedule, naranasan mo yan eh. O alis tayo ng alas 10. O na-reset, alas 2 ng hapon. Naging alas 4, naging alas 6, naging alas 7. Sabi namin, this is the last time. Pal na tayo, pal. Anyway, just to give the emphasis. So, you have to pay the fare. If you go to the cheap fare, murang masahe, I don't think uulit ka pa. Ganon din yung nangyayari sa buhay natin. Short-change natin si Lord. Short-cut natin si Lord. Nag-u-turn pa tayo kay Lord. Anong kapalit? Yung sinabi ko. Diba? Okay? Outside God's protection. Restlessness. Always lacking. Overtime ka ng overtime. Abroad ka ng abroad. Wala din naman eh. Tapos, rat race. Alam mo yung rat race? Katutulog mo lang, gigising ka naman, tatlo ang trabaho mo, tatlo. Miserable ang buhay. Ang sabi doon, went down into it. Nagbayad ng pamasahe, tapos bumaba doon sa ilalim ng sahig ng barko. Deck, under deck. At meron ba rin itong mga seafarer? Kasi baka masyado akong nangaano sa, in-exaggerate ko lang ng konti. Pero palagi ko ganun talaga nangyari. Doon siya natulog sa ilalim, siguro katabi ng makina. Ewan ko lang kung may makina, baka wala pa. No? Baka wala pa panahon na ito, wala pa. Yung sagwan-sagwan pa lang yung wind, ano man tawag doon? Wind sailing. At anong ginagawa niya sa ilalim? Okay, nagtatago. Pero mo nasa barko na nagtatago pa rin. Baka tamaan ng kidlat siguro. No? Pero, kasama niya and go with them. So, nung tumatakas siya, mag-isa ba siya? May kasama siya eh. Yun ang mabigat. Okay, tumakas ka na, nagsama ka pa ng buong barko. Kung alam na siguro ng barko yung pasahero nila, number one enemy ng Diyos, hinahabol siya. Palagay nyo, kahit bayaran yung buong, i-reserve yung buong seat, tatanggapin nila. Siguro hindi, kung nalaman nila on the first place. Okay, alam nyo sa buhay natin, pag tumakas tayo sa Diyos, mag-isa ba tayo tumatakas? Experience natin. Hindi, kasama mo yung asawa mo. Kasama mo yung anak mo. Kasama mo yung kaibigan mo. Kasama mo yung buo pamilya nyo.
At kung minsan kasama mo yung buong church nyo, dami-damay eh. Hindi ba? Can we relate on that? Don't say amen. Okay, just keep it secret. Pero, naranasan ko several times. I-reserve natin yung mamaya, yung testimony time. Okay? Verse 3. Verse 4 and verse 4. Of course, what can you expect the next scene? Magandang panahon, maaraw. Do you expect that? Okay, but Yahweh, by the way, this is LSB, Legacy Standard Bible. Kasi yung Yahweh, siguro ngayon lang nakita ng iba, no? When you say L-O-R-D capital, it pertains to the personal name of God, which is Yahweh. But Yahweh hurled a great wind on the sea. So pumasok na sa eksena si Yahweh. Kanina hindi pa eh. Okay lang eh. Okay, tatakbo, sumakay sa barko, okay lang. Nagbayad ng ticket, pumunta sa ilalim. Tahimik pa si God eh. Pero eto na. Kumbaga sa pelikula, pumasok na yung bida. Gumana na si Lord. Okay, time is up. Talagang mukhang walang kusang. Hindi makonsyensya eh. Alam mo yun, alam mong mali, tinutuloy mo ba? Parang gusto mong testingin, hanggang saan kaya si Lord? Gagalaw kaya si Lord? Tinang nga, minsan, 2, 3, 4, ay hindi kumigay na si Lord, kaya, okay ito. Dumiretso na yung barko. At eto na, ano yung unang nangyari? Yahweh hurl. Sa ibang translation, throw. Parang bowling ball. Yung bowling. Di ba? Pag nag-ball ka ba, kalalay. Paano ba tinatawag yung bola ng bowling? Ganun ba? Malakas. At ano yung tumama? Kitang-kita mo naman yung ang ganda ng image na yan, no? A great wind on the sea. Paano ba mini-measure ang storm? Intensity ba? O typhoon number? Label yung intensity. Typhoon number, ano yung pinakamalakas? 10. Sa Hong Kong, 10. Sa atin, 4. Kasi sa Hong Kong, intensity, storm number 10, 12, sabi na dati, mahina pa yan. Iba kasi yung measurement sa Hong Kong. Kaya kinakabahan kami pag nagbabalita. Pero ito siguro, palagay mo ng 4. Sa gitna ka pa ng dagat. Yun ang mabigat. Okay, so anong nangyayari? So nagkakagulo na yung mga, and there was a great storm on the sea, so that the ship thought to breaking apart. Yung lagitik nung nakasakay na kayo ng barko, no? Kasi pag naglalaban na yung kaliwa sa kanan, yung kahoy, yung napipilipit, dapat napapatingin kayo lahat. At pag tinignan mo yung mukha nung, tayo sa na. Actually, malayo-malayo pa ako. Nalagay ko, hindi natin matatapos yung chapter 1. Okay. So, kung saan tayo tamaan ng time, na time sa ako doon. Okay. Okay. Next verse, please. Then the sailors become fearful, and every man cried to their God, to his God. And they hurled the cargo which was in the ship into the sea to lighten it for them. But Jonah had gone down below the innermost part of the vessel, laid down and fallen asleep. Nagkagulo yung mga sailors. So, may kanya-kanya silang Diyos. Okay, Diyos ng hangin, Diyos ng tubig, Diyos ng bagyo. But nothing happened. Hanggang, siguro ang tagal nila nakipagbuno sa bagyo. Finally, yung main business nila, ano yung main business? Transport cargo. Tinapon nila lahat. So imagine mo, tinapon mo lahat yung
yung main business mo, itinapon mo. So what happens now? Bankrupt, di ba? Pero pag nasa bingit ka ng kamatayan, mamimili ka lang eh. Career, business, kotse, bahay, o buhay. Mamimili ka eh. Ganun ang nangyari dito. Dilemma. Pero, hindi pa rin tumigil yung bagyo. At ang nakakatuwa, hindi naman nakakatuwa, nakakagulat. Anong nangyayari kasi sa ilalim ng barko? May natutulog. Sobrang lalim ng tulog. Deep sleep. Siguro sobrang pagod ni Jonah. Siguro sobrang pagod ng kanyang spirit o ng kaluluwa niya. Hiding, running away from God. Can we relate on that? Kasi alam mo, kung tumatakas sa Panginoon, sa una parang okay, di ba? Uy, hindi ako natawag ni Lord. Hindi ako napansin. Pero bandang uli, palaging ganun ang ganun. Sabi nga ni King David, pag hindi ako nagsisi ng aking kasalanan, ano yung nararamdaman ng buto niya? Yung buto niya parang na-arthritis. Siguro mas doble pa. Pag sama-samahin mo yung sakit. Okay, next verse please. Verse 6. So the captain came near to him and said to him, "How is it that you are deeply sleeping?" Sa ibang translation, "What do you mean, sleeper?" Ano ibig mong sabihin? Batugan? Kasi tulog ka ng tulog eh, no? "Why don't you arise?" Wow! Naalala niyo yung word na arise? Sinabi ni God, na yun sinabi sa kanya. Siguro sabi ni Jonas, of all the words, nadinig ko na naman yung bumangon. Ang kasunod, call on your God. Wow! Yun ang ayokong gawin, tumawag sa Diyos. We are not in speaking terms. Na-experience nyo ba yan? Takas ka ng takas si Lord, ayaw mo magbasa ng Biblia, ayaw mo manalangin, tapos isang beses, lumapit sa iyo isang mong kaibigan, bro, pag-pray mo naman ako. Ay, pray. Hindi nga ako nakikipag-pray eh. The more that you run, the more people come to you about God. Pinagsabihan ng isang pagano na tripulante, ang isang propeta. It's humbling, right? Nakakapanliit. Okay, last 10 minutes. Siguro kung bigyan pa ako ng chance, babasahin natin yung from verse 7 to 16, 10 verses. Okay lang? Okay. Bibilisan mo na lang talaga. Okay. So, next verse please. Then each man said to other, "What? Come, let us have the lots." Pero kung kinakausap nila yung gods, hindi sumasagot eh. So nag-usap na lang sila. O tayo na lang mag-usap, magpalagunutan na lang tayo. Okay? Malaman natin kung sino yung may balat. Di ba ganun yung sa Tagalog, sa Pilipino? Kung sinong meron, lalabas dito sa palagunutan. Siyempre, what do you expect? Because in Old Testament and even in Acts 1, God intervenes in the result of dice or palagunutan. Pero ngayon, hindi na. Huwag na natin pag-practicein yun. Tapos na yun eh. Iba na yung ating stage ngayon. And it fell on Jonah, of course. Okay, next verse please. Then they said to him, "Tell us, on whose account has this calamitous evil struck?" Anong trabaho mo? Saan ka nakatira? Anong bansa mo? Pero mas nakalagitnaan ng bagyo, nag-i-interview. Of all the times, parang nagkaroon pa ng personal, di ba? Interview. But what can they do? They don't know kung sino itong tamang tinapatan ng Lot o ng palagunutan. So next verse please. And he said to them, "I am," of course, no choice. Ano na eh? Corner na eh. Di ba? Ano pa bang sasabihin ni Jonah? Nasa kanya na yung siya na yung lumabas doon sa ano eh. Siguro nakakonsensya na rin siya. Dahan-dahan na siyang bumabalik sa senses niya. Kumbaga sa sobrang lango ay nahihimas-masan na siguro si
Si Jonah, nakita mo naman yung tsura niya, no? At that time, nakapag-share siya ng kanya, I am a Hebrew, lahi ako ni Abraham. Si Yahweh ang Diyos ko, na siyang kumuha ng langit, ng dagat, at tuyong lupa. Ina-emphasize niya, tuyong lupa. Kasi napakahalaga ng tuyong lupa at that moment. Kasi yung mga Diyos nila, ano sila may Diyos ng traveling mercy, mayroon. Pero ito, lahat, kanya na. All in one, di ba? Next verse, please. Then the men became greatly fearful, and they said to him, what is this you have done? Naku, na-share mo na naman. Kanina, kapitan, ngayon, ordinaryong tripulante. Sinishare mo ang sino? Ordinaryong tao to. Propeta ng Diyos. Kaya wala exempted eh. Kahit sino sa atin. Kapag tayo ay tumakas sa Diyos, lumabas sa kalooban ng Diyos, sabihin mo, oy, ano ako taga-NCCC ako Hindi, walang ganun eh. Ang alam ng sanglibutan, tumakas ka sa Diyos nyo, pati kami, damay. Yan ang topic ngayon, di ba? Okay, next verse please. So they said to him, what should we do? Anong gagawin namin? Tapos, signal ano yung kanina, storm number 4. Ngayon siguro, number 6 na. Lumakas pa lalo. Bikidlat pa, no? Next verse, please. So he said to them, lift me up, buhatin niyo ako, itapon niyo ako sa dagat, at ang dagat ay tatahimik. For I know that on account of me, this great storm has come upon me. So medyo na kumakalma na si Jonah. Yung pagtakas niya, parang nawala na doon sa isip niya. Ang iniisip niya, paano kaya maliligtas ng mga nadamay na to, mga tripulante. So, he offered himself as propitiation. Pambayad sa nagingip-gip na bagyo. Kaya ang ginamit ni Jesus, si Jonah, na kawangis siya in typology ni Jesus. Hindi lang doon sa 3 nights and 3 days. Kundi pati dito sa portion na to, hinahain niya na yung sarili niya para sa kaligtasan ng mga sailor. Okay, next verse please. The men rowed desperately to return to dry land, but they could not. The sea was becoming increasingly stormy. Anong storm? Tumaas na naman. Siguro 6, naging 8 na. Grabe na, no? Okay. So, yung mga tripulante, they try to be nice. Kuminsan yung mga hindi Kristiyano, sa totoo lang, mas may, may bait pa eh. Kasi yung ibang Kristiyano, baka hindi tayo yun. Legalistic na, yung righteous na. Pero yung hindi Kristiyano, may natitira bang, huwag naman ganun. Patawarin mo naman yung sarili mo, huwag mo naman. And then ano nangyari? Dililigtas din ang pilit si Jonah. Pero you know what? This only proves that men, sabi nga ni Jonah, titigil yung bagyo pag ako'y tinapon niyo. Pero hindi sila naniwala. They tried their best by their own efforts to save themselves. Diba? Maliwanag na yung solusyon. Itapon niyo lang ako, ligtas na kayo. But self-effort, they try to save themselves. Di ba ganyan din ang religion? Sabi nga ng Lord, okay, magsisi ka lang, manampalataya, tumawag sa akin. Mapapatawad lang sa akin. Hindi. Gagawin ko yung the best. Kulang yan, hindi yan sapat. Kaya napakahalaga na tanggapin natin yung ating kawalan upang makapasok tayo doon sa salvation. Next verse please. Then they called on Yahweh and said, O Yahweh. Imagine, kanina tinatawag nila yung gods, yung small g. Now, kilala na nila si Yahweh. Sa panahon na nag-testimony si Jonah, bigla nilang
nagkaroon sila ng personal interest kay Yahweh. Paano nangyari yun? Is it Jonah? Or is it God Himself? Binuhay yung kanilang mga patay na espiritu. Pinalitan yung pusong bato ng pusong laman. Iyan yung sinasabi sa Acts, di ba? Yan ang sinasabi sa Gospel na ang kaligtasan, ang Diyos din ang gumagawa. Ang sabi nila, ang sabi nila sa last verse, last phrase, for you, O Yahweh, you have pleased, you have done. Kinilala nila ang sovereignty ng God. Next verse, please. So they lifted Jonah up and hurled him into the sea. Wow, ang ganda nung from this picture to that picture. How many minutes? I don't know, maybe 1, 2 minutes? Very obvious. God is in control. Sabi nga dun sa gospel, at si Jesus ay natutulog dun sa barko at nagpapanik yung mga apostol, disciple. At nung sinabi ni Jesus, "Oh, you of little faith," at sinabi niya doon sa tubig, sa bagyo, ano sinabi niya? Be still. In few minutes, in few seconds, sabi nga ng mga disipulo, anong klaseng tao ito? Maging ang hangin at tubig sumusunod. That's exactly what happened in that situation. Verse 16, then the men greatly feared Yahweh. Nagkaroon ng conversion, nagkaroon ng revival. Mga tripulante na never pa nila nakilala si Yahweh, but this time, they made a vow. Sabi dito, offered a sacrifice to Yahweh and made a vow. Finally, natapos natin. Marathon, ang dami nating kinatpat. Just to conclude, siguro sa oras na ito, kung meron man sa atin na nagpaplano na tumakas, kasi may tinawag, merong binigay na tawag sa atin si Lord eh. Alam niyo ba kung ano yung binigay na tawag sa atin? Sabi kay Jonah, go, arise and go to Nineveh. Well, that's Jonah. Anong relation sa akin? Very exactly just the same. Ang sabi ng Panginoon, go! Therefore, pareho ba? Magkaiba? And make disciples of all nations. Hindi Nineveh. Of all nations. Baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Teaching them to obey everything I have commanded you. And behold, I am with you always until the end of age. Sabi dun sa verse 18, for all authority has been given to me. Where? From Malacanang? From heaven and on earth. Wow! Sabihin, ang nag-uutos sa atin, the Almighty God. So if you run from this commander, you're running from the sovereign God. Pareho lang nung God ni Jonah. Pareho lang ito. But this time, personalized. Bumaba na yung God, hindi natinig, bumaba na mismo siya, nakisalamuha sa atin, at nung siya ay nabuhay na magmuli, bilang glorified man, God, at sinabi niya sa kanyang disipulo, go, hindi niya sinabing arise, kasi nakatayo na sila eh. Hindi naman sila tulog eh. Go, therefore, and make disciples. Is it for 12 disciples? Alone? That's all. That's for everyone. Hindi lang kay Pastor Gardy at hindi lang kay Kuya Dennis, hindi.
bawat isa sa atin ay mayroong calling sa God. Amen? Will you be Jonah? Ulitin ba natin ulit ang kwento ni Jonah? Nasakay ba tayo sa, wala siguro ang barko ngayon, siguro sa airplane, sa train, sa whatever. Pero alam niyo naman yung dulo eh. At ang problema, mandadamay pa tayo. Why don't we right away say to the Lord, Lord, whatever it takes, because sasabi ng Panginoon, behold, I will be with you. When? Always. As you go. Pupunta ka sa Nueva Ecija, pupunta ka sa Dubai, saan pa ba? London, saan pa? Name it. Mindanao, Iloilo, Makati, BGC. As you go, make disciples. But first, you have to be a disciple. Diba yung number one? Dapat tayo muna yung disciple. Right? Tayo muna, how can we be a disciple maker kung tayo mismo ay hindi pa nakakaranas paano ang totoong disciple ni Lord? What is a disciple of Jesus? He is focused, committed, loyal, and dedicated. Sabi doon, to all that I have commanded you. From Genesis to Revelations, no exemption. Kung anong nakasulat dyan, we have to study it, meditate on it, and do. When? From now until the Lord returns. That's the mandate right now, mga kapatid. So, hindi ito yung na-prepare ko, pero ito yung mahalaga. For the next 1 minute, we will come to the Lord. Meron bang pangalan sa puso nyo na hanggat maaari ayaw nyo maligtas? That means, meron kayong tao na ayaw nyo makita sa langit. Meron ba? Ayaw nyo excuse me. You don't have to go to the all nations first. You have to go 1 meter away, 10 meters away, 10 blocks away. Yun ang mahalaga eh. You don't have to go to Nineveh, 800 kilometers. Just a call away. You can share. What do you share? The judgment of God. May paghahatol. Hindi lang yung, alam mo, mahal ka ng Diyos. Okay. I know that. Alam mo ba na may hatol sa iyo ng Diyos? Dahil ikaw ay hindi sumutuko sa pagka-Panginoon ni Jesus, ikaw ay may judgment. Sabi nga ni Jonah, 40 days. You don't have to say that. Maring 40 hours, 40 minutes. Pwedeng mangyari yun eh. It doesn't take 40 days. So, I think that's the first call. That's the first call. Kung meron mang tao na ayaw mong share ng gospel, yun ang priority mo. Because you know why? That's Jonah. Prophet. Ang buong Nineveh na pwedeng abutin ng 120, 600,000 people na save sa isang sentence in 40 days, you will be destroyed. Hindi ba kayang maligtas ang isang kaluluwa ng the same word? You will be destroyed at this moment unless you repent of your sin, unless you trust the Lord, unless you call upon the name of Jesus, unless you decide right now. You don't have to be a great evangelist. You don't have to wait na lumakas ang
maging storm number 10, may bagyo na alam ko Hindi sa lahat, sa iba sa atin. May bagyo na sa buhay natin. Huwag nating itulog, kasi tinutulog natin Parang Jonah lang. Hinihintay pa ba natin na tayo gisingin? Gising, bangon. What if ang solusyon ay itapon tayo sa tubig? Sometimes, calamity, disability, death is better than mawala yung kaligtasan ng kaluluwa. Pero that's too late. Huwag nating paratingin doon. Ngayon din, urgent. Ngayon din, mga kapatid. Walang hadlang. For God is a God of second chances. You say, Kuya, hindi mo alam dinadaanan ko Hindi mo lang alam anong nakaraan ko at ang kasalukuyan. Subalit ang alam ko, just like Jonah, kung kailangan siyang bangunin, yung bangon buhat sa patay, sabi nga ni Paul, I am the worst sinner, sabi ni Pablo. And yet, Paul was used by the Lord mightily. So if that's you, would you like to come to the Lord in repentance? Would you like to the Lord to commit yourself right now? Would you like to answer the call of God? Go and make disciples. This church priority is discipleship and discipleship making. That's the main business of NCCC. In the next few Sundays, we will talk about it. And be ready and pray for it. Okay, mga kapatid, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, O Yahweh, the God of Jonah, the God of Abraham, the God of Paul, the God of the Bible, our Savior and our Lord. I'm sorry, Lord. Tumatakbo kami. Hindi namin alam. Busy kami sa gawain, sa church. Busy kami sa career. Busy kami sa maraming bagay. Subalit hindi kami busy sa iyo. Yan po ang unang namin hinihingin ng tawag. Oh Lord, have mercy on us. Be gracious. Break our hearts, Lord. Let us be attuned to you and be safe to you, Lord. Mag-iisa ang puso ninyo at ang puso namin. Paglapatin niyo kami, Panginoon. Walang efforts na magagawa ang aming sarili kung hindi kayo ang gagawa sa amin. Thank you, Lord, for the short moments that you have given us and shed the great story of revival. You are the main character of Jonah, that you have not let him abandon you. You redeemed Jonah. Please redeem us, O Lord. Redeem this church, Lord, if we are the running away from you. Bless us, O God, with your holy presence, with your mighty hands, O God. We surrender everything to you in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Salamat doon sa mensahe ng ating Panginoon na tunay po ang plano ng Diyos sa buhay natin. Walang kailanman na tayo magagawa. Ang Panginoon pa rin ang siyang mangyayari ang kanyang kalooban sa buhay natin. Tinda po natin ang ating sarili sa ating kung pagtanggap at tinapay at saro. Ang sabi ng ating Panginoon, do it as a remembrance of me. So today is the first Sunday. We're doing it every first Sunday of every month. So pwede ba nating tanggalin ang cover na to just to start with. Malaking bagay po na sa ganitong pagkakataon tuwing tayo po ay magkakaroon ng tinatawag na Lord's Supper o banal na hapunan sapagkat ito ay inutos ng Panginoon sa atin nang sabi niya na atin po siya aalalahanin.
na maganda na ihanda natin ang ating mga sarili, ang ating espiritu, ang ating kalooban, at ang ating buhay bago natin kunin ang tinapay at ang saro at pagkatapos maya-maya ay sabay-sabay po tayo kakain ng Pilipino. Sa paghanda po natin ng ating mga sarili ay nais ko pong basahin sa sulat po ng Hebreo na ang sabi po ng sumunod, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance that is race that is set before us. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. So sumunod pong ito ay inuutos sa atin na alisin natin ang mga bagay na nagiging hadlang sa buhay natin at sa pananampalataya na takbuhin natin ang may pagkakilala sa Diyos. Ito ay nagiging hadlang sa atin. Lalo na po sa ganito pagkakataon sa ating pag-aalala sa ating Panginoon Yesus upang tayo po ay maging malinis sa Kanyang harapan. Lahat ng bagay po ay hingin natin tawad at sabihin po natin sa Kanya. At ang Diyos naman, ang ating Panginoon ay pinatawad ng lahat sa atin sapagkat siya po ay namatay para sa atin. Kaya lang may mga bagay sa buhay natin na minsan nagiging hadlang na kung saan bumabagal yung ating pagtakbo bilang Kanyang mga anak. Ang maganda po rito ang sabi sa verse 2, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Tama nga naman kapag tayo po ay hindi nakatingin sa ating Panginoon Yesus at nakatingin tayo sa iba, bumabagal yung ating pamumuhay. Nagiging daan ito upang tayo po ay maglamig at lumayo sa ating Panginoon. Ang ating pong tinitingnan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Sapagkat siya po ang founder at nagbibigay ng kalakasan sa ating pananampalataya. At ang sabi po, ang ating Panginoon Jesus, for the joy that was set before Him, ang sabi, He endured the cross, despising the shame, and now is seated at the right hand of God. Kaya pala, inutos ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng pagkakataon, ng panahon na siya ay alalahanin sapagkat ang Panginoon ay nahihirapan at siya po ay pinatay at nagsuffer dahil po sa ating mga kasalanan. Salamat sa ganitong pagkakataon sapagkat tayo po ay binibigyan ng pagkakataon umarap sa ating Panginoon upang tayo po ay alalahanin siya sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Pwede po tayo kaming lahat at so stand up and let us pray, and then lahat po tayo ay pwede po tayo kumuha ng tinapay at saro at babalik po tayo sa ating upuan at pagkatapos po ng maikling exhortation tayo po ay iinom at kakain sabay-sabay sa harapan natin. Lord, sa umaga pong ito, nandito po kami sa inyong harapan. Sapagkat kami po ay sumampalataya at nanalig sa inyo. Wala po kaming ibang tagapagligtas at nilapitan, tinangkat at sinampalatayanan maliban sa aming Panginoon Yesus na siya lamang ang namatay at nabuhay na maguli doon sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang aming mga kasalanan. Salamat po sapagkat binayaran ko rin ang lahat ng aming mga kasalanan. Nung sinabi niyo, naganap na. Nung kayo ay napakot doon sa krus ng Kalbaryo. Niyaya po namin ang aming pananampalataya at paglapit sa inyo sa kulitan po ng pagkuhan ng tinapay at saro, pag-aalala at pagpuro sa inyo sa dakilang pag-ibig na pinagdalo po sa amin. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, pwede po tayo dito sa kanan at may magsimulat. Tapos balik po tayo sa
we bow our heads, it's good for us to think about the Lord Jesus Christ. It is also a time of reflection, time of remembrance, a time of thinking sa ating po mga sarili, sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. In fact, this is too personal for us na binigay ng Panginoon sa atin. Sapagkat ang relasyon at pananampalataya ay personal po natin pagkilala at pagtanggap sa atin. As we were challenged before, let us take the Lord seriously. Let us receive it by faith. His only sacrifice, His death and resurrection, has forgiven all our sins and give us salvation. For I received from the Lord, but I also delivered to you that the Lord Jesus on the night when He was betrayed took the bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." You may eat it. In the same way, He took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." You may take it. Lord, mga tanggapin po ninyo ang pag-aalala kain ng Panginoon sa amin. We exalt you, we worship in Jesus' name. We may be seated. The cups will be collected. So then after nun po na yung ating po mga offerings, pag nag-read na po lahat ay we'll have a short exhortation about Magandang umaga po ulit sa ating lahat. We often hear the phrase, "It is better to give than to receive." Let me just share to you po yung sa Acts 20:35. "I have showed you all things, how that is so laboring. You ought to support the weak and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, 'It is more blessed that to give than to receive.'" It fills us with joy when we see that we have brought a smile to someone's face. It develops our love towards others when we sacrifice for their good. Madalas naririnig po natin, "It is better to smile than to frown." Totoo po yun. It is also true na it is better to give than to receive. Let us also know that the joy or the pleasure of the giver experiences lasts longer than yung experience ng tumatanggap. We also hear times na sasabihin ng kaibigan natin, "Uy, mga libre ka naman, oh." Pero look at this, regardless of the income level, those who spend money on others report greater happiness than those who spend more on themselves. It is God. If God is our ultimate provider, why do we still have to give Him tithes and offering? Una po, it demonstrates that God is first in our hearts. He is always first in our life. It stretches your faith. It reminds us that we are not in control, but God is. We get to celebrate when lives are changed.
let it be known that everything in this world is His. But when we give Him glory. When He sees us every Sunday and showing that how much we glorify, how much we love Him, and filling up the offering bags, doon po siya natutuwa eh. He's very happy. This is also the time when we see how truthful, loyal, sincere, obedient po tayo sa utos ng ng ating Panginoon. Bago po natin ipasa yung offering bags, please join me in a short prayer. Lord, we thank You. You bless us with so much. You bless us with Your presence. We honor You with these gifts. We glorify and praise You, O Lord. Use it for Your greater glory. Continue blessing NCCC and its members. Sustain them with Your grace and love. Bless our businesses, our work, our sources of income, the one that provides for our family. Bless our church not just spiritually but also financially, so we can also help others in need. All glory and honor is Yours, Almighty Father, forever and ever. Amen. Habang nagkakalaw pa po ay nais kong pagkaroon ng pagkakataon na kung saan ay siguro batiin natin sa mga unang pagkakataon yung una nating kasama. Kung meron tayo ngayon, ang alam ko ay meron. Hindi ko alam kung apo ni Tess. No? So, anong pangalan nila? Sabi ko sa'yo, meron tayo dapat sinusulat para nababasa ko na lang. Eh, no? So, si Jessie. Saka si Russell. Palapan po natin. So, welcome. Okay? Alam ko, may meeting tayo, no? So, mamaya may meeting tayo. Sige. Meron ba dito, first time sa likod o ano? At yung iba, second time na third time. So, salamat din po at nandito kayo. Okay, good. Mamaya, yung meron kaming gustong tawagin ng mga ilang pangalan at i-meeting namin yung sa sandali tungkol dun sa Zoom natin sa Webes. So, yung mga yung tatawagin natin. Okay, tayo po tayong lahat sa ating pagtatapos ay inimbitan po natin ang bawat isa. Meron po tayong lunch dito po sa Burger King. Siyempre po, ang kakainin natin ay hindi Jollibee, hindi McDonald's, hindi Burger King. Ano? At kasama po kayo, everyone is invited. Tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Panginoon. May the Lord bless you, may the Lord keep you, may the Lord give you peace. Magpatuloy ka sa iyong pananampalataya, sa iyong paglilingkod. Tumingin ka sa ating Panginoon. Ang iyong pamilya at ang iyong mga mahal sa buhay ay pagpapalain ng ating Panginoon sapagkat siya ay tapat na nagmamahal. Kung ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak, ibibigay din niya ang lahat ng pangailangan sa iyo. Ingatan ang lahat ng iyong mga mahal sa buhay. Magpatuloy ka sa iyong paglilingkod at puri sa iyong sa ating Panginoon. So the Lord bless you in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Everybody will say, Amen. God bless po sa inyo lahat. Standing and give the highest praise to our Lord Jesus Christ. Standing here in Your presence, thinking of the good things You have done. Waiting here patiently.
makinig yung mga kasama po natin, mga kapatid. My soul's secure. Your promise sure. Your love endures always. My soul's secure. My soul's secure. Your promise sure. Your love endures Amen. Tayo po ay nagpapasalamat maging doon sa mga kasama po natin na nanonood na wala dito. Sila po ay nanonood po dito sa Maya online at sa atin. So we welcome you and would like to thank the Lord and praise the Lord for being with us. Thank you po. God bless you.